ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagmamahal sa mundo na bigay todo. Yun bang maraming beses kang magbigay ng pagkakataon na magpatawad? Hindi yun masama lalo na kung ang ating ulo ay hindi naman ito masisira. Ikaw, kabarangay, nagmahal ka na ba ng husto? Dear Papa Dudut, sobra rin ba kayong magpahalaga ng pagkakaibigan? Ako kasi ay oo. Umabot sa punto na minahal ko na siya pero huli na ang lahat dahil hindi na kami pupwede. Pero wala naman akong pinagsisisihan, mas nagpapasalamat pa nga ako sa Diyos dahil binigyan niya kami ng pagkakataon upang magkaroon ng pinagsamahan. Importante na maging grateful tayo sa mga bagay kaysa habang buhay na dalhin ang pagsisisi sa ating puso. Bago ko umpisahan ang kwento ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Arnold, 34 years old at taga Malate, Manila. Nagtatrabaho ako sa isang pribadong kumpanya bilang assistant supervisor. Matagal na akong nakikinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. Karamay ko ang bawat kwento ninyo sa lungkot at saya na nararamdaman ko. Na-inspire din po ako at natututo ng mga aral sa buhay dahil sa mga istoryang tinatampok ninyo. Kaya naman naisipan ko na sumulat sa Barangay LS. Magsisimula ang kwento ko noong nasa kolehiyo pa lamang ako, Papa Dudut. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho ako ng part-time sa isang coffee shop kung saan ay nakilala ko si Jessie na hindi nagtagal ay naging kaibigan ko. Hindi tulad ko ay regular na doon si Jessie dahil hindi na siya nag-aaral. Mahirap lang kasi ang pamilya nila at may 6 siyang nakababatang kapatid. Na-stroke ang mama niya at ang papa na lamang niya ang bumubuhay sa kanila na isang jeepney driver. Pangarap ni Jessie ang makapagtapos ng kolehiyo at maging flight attendant. Matangkad kasi siya, Papa Dudut, maganda at gusto raw niyang makapag-travel sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa abroad. Pero hindi na yon natupad nung napilitan siyang magtrabaho para makatulong sa pamilya nila, Papa Dudut. Tumal ngayon ah. Kanina pa walang customer. Dapat ganitong oras dagsana mga tao. Ganun talaga. Di lahat ng araw mabenta tayo. Meron talaga yung ganito, walang katao-tao. Wala na ngang katao-tao. Pati boses mo wala rin kabuhay-buhay. Malungkot kasi ako. May nangyari ba? Meron. Ayoko nga sana mag-duty pero di naman pwede. Pwede kang magkwento sa akin. Para kahit paano, gumaan naman yung loob mo. Ay, di nyo na kasi ako kinakausap eh. Ha? Sino? Sino pa ba? Eh di yung kinukwento ko sa'yo nung nakaraan. Yung lalaki na nakilala ko sa clan. Yun ba? Akala ko di na kayo nag-uusap nun. Sabi mo pa nga nakakatamad siyang kausapin, di ba? Oo, nung una. Pero mali pala ako. Buti na lang nireplyan ko pa rin yung text niya. Binigyan ko ng chance na makilala siya ng husto. Pero sabi mo hindi ka na niya kinakausap, di ba? Oo. Kailan pa? Nagsimula nung isang araw tapos hanggang ngayon. Tinadtad ko na nga siya ng text eh. Sinubukan ko ring tawagan pero cannot be reached naman. Hindi ko naman alam kung anong rason kasi okay naman kami tuwing nag-uusap kami. Yung totoo, in love na nga ata ako sa kanya eh. Patay tayo dyan. Baka naman naramdaman niyang in love ka na sa kanya kaya di na siya nagparamdam. Ganun ba yun? Minsan, oo. Siya kaya yung una nagsabi sa akin na gusto niya ako. Tapos sabi ko di pa ako ready ulit makipagrelasyon kasi nga kakabreak ko pa lang si ex-boyfriend ko. Nakwento ko yun sa'yo ah. Oo, iyak ka pa nga ng iyak sa akin nun. Ang pangit ko ba ng mga oras na yun? Hindi naman, sakto lang. Grabe ka naman sa akin. Kaibigan ba talaga kita? Oo,
Kaya nga sinasabi ko lang yung totoo. Ay nako, prangka mo kahit lalaki ka. Wag mo nang ibayin yung usapan. Anong sabi niya nung sinabi mo hindi ka pa ready makipagrelasyon ulit? Willing to wait daw siya. Pero hindi nawala yung sweetness niya. Yung pagiging caring at thoughtful kagaya nung una. Kaya na-inlove na rin ako. Sinabi mo ba yan sa kanya? Sasabihin ko pa lang sana kaso hindi na nagre-reply eh. Tapos hindi ko na matawagan number niya. Palagay mo, may nangyari kayang masama sa kanya? Hindi ko alam pero palagay ko niloko ka lang niya. Hindi totoo na in love siya sa'yo. Talaga? Bakit naman niya gagawin yun wala naman siyang mapapala sa akin? Hindi ko alam pero malay mo, ginawa ka lang niyang pampalipas oras. Tapos nung nagsawa na siya, di ka na niya na-replyan. Nagkita na ba kayo? Hindi pa. 2 linggo pa lang naman kami nag-uusap eh. 2 linggo pa lang naman pala. Makaka-move on ka rin doon. Paano? Mahal ko na nga siya. OA man kung tutuusin pero kahit na sandali pa lang kami nag-uusap at hindi naging kami, broken hearted na ako. Hirap sa'yo, dali mo magtiwala sa mga lalaking nakaka-text mo. Mabait kasi sila sa akin at alam mo naman type ko 'di ba? Sweet, caring, thoughtful. Kaya lang kayong mga lalaki talaga sa una lang kayo magaling eh. Oh, wag mong latin. Okay sige, puwera sa'yo. Saka sa mga tatay natin. Pero yung iba ganun na lahat. Ay, pakiramdam ko tuloy. Magkakasakit ako kasi broken hearted ako. Kung totoong mahal ka niya at kung para kayo sa isa't isa, babalik yun. Pag hindi, hayaan mo na lang siya. Sana nga ganun lang kadali yun. Papadudod, hindi pa rin napigilan ni Jessie ang maiyak habang patuloy na nagkukwento kung gaano siya nasaktan sa pang-ghost ko sa kanya ng ka-text niya. Sa totoo lang ay hindi yon ang unang beses na umiyak siya dahil sa isang lalaki. Maraming beses na at ako na lang yung naaawa sa kanya, Papadudod. Ewan ko ba kung bakit hindi pa rin madala-dala ang kaibigan ko o sadyang malas lang siya sa mga lalaking kinakausap niya at nagiging boyfriend. Pero siguro ay wala naman talagang malas sa pag-ibig. Maling tao lang yung minamahal niya. Kaya nga nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang broken-hearted. Hindi niya deserve na tratuhin ang masama ng mga lalaking nakarelasyon o nakausap niya. Sa kabilang banda ay hindi ko rin mapigilang mainis kay Jessie dahil sa mga padalos-dalos niyang desisyon, lalong-lalo na sa pag-ibig. Madalas kahit na hindi pa siya tuluyang naghihilom ay sinusubukan na niyang makipagmabutihan sa kausap niya. Tapos ay maling tao na naman ang makikilala niya kaya nauuwi na naman yon sa pagkabigo ng puso niya. Ewan ko ba sa kaibigan kong yon. Lagi kong sinasabi sa kanya na ang hilig kasi niyang magmadali kaya madalas siyang nagkakamali. Pero alam ko naman na choice niya pa rin yon at sarili pa rin niya ang masusunod kahit na sandamakmak ng payo ang sinabi ko sa kanya. Kaya nga pagkaraan lamang ng 3 linggo simula nang ma-broken hearted si Jessie na lamang kong meron na naman siyang kausap na lalaki. Tapos pagkalipas ng 1 buwan, meron siyang pinagtapat sa akin, Papadudod. Sorry kung dinala kita dito sa fast food ha. Maliit lang kasi bahay namin tas magulo pa mga kapatid ko. Ayos na rito, at least may mauupuan tayo. Okay lang. Sorry din kasi nagpunta ako sa inyo ng biglaan. Ilang araw ka na rin di pumapasok. Tapos hindi ka rin daw nagre-reply sa text ng manager natin. Kaya pinapunta na niya ako sa inyo. Oo nga eh. Nababasa ko naman mga text nyo pero wala lang akong lakas para mag-reply. May sakit ka ba? Wala. Mukha kang matamlay. Gusto mo hatid na kita sa inyo? Huwag muna. Dito na muna tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala na tuloy ako. May sasabihin ako pero huwag kang magugulat ah. Depende sa sasabihin mo.
Ano ba yun? Buntis ako. Ano? Kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho kasi naduduwal ako, lalo sa umaga. Tapos nahihilo rin ako. Feeling ko di ko kakayanin mag-duty. Kaso di ko naman masabi sa manager natin. Natatakot tuloy ako na baka tanggalin na lang niya ako eh. Kaya nga niya ako pinapunta para alamin yung kondisyon mo. Saka di naman yun basta-basta nagtatanggal. Mabait yun. Sana nga. Sana di niya ako tanggalin. Ay, natatakot kasi ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin tong kondisyon ko. Sa totoo lang, ikaw pa lang nakakaalam eh. Kahit sa pamilya ko, hindi ko pa sinasabi kasi paano na lang kung magalit sila sa akin. Lalo na si tatay. Sa pagkakakilala ko sa tatay mo, di naman siya ganung tao. Mahinahon siya, mabait, saka masipag na padre de pamilya. Oo, pero baka madismaya siya sa akin. Nangako ko sa kanya na hindi muna ako magkakaanak kasi tutulungan ko pa siya sa pagtatrabaho para sa pamilya namin. Nasa tamang edad ka naman na. Sa kakarapatan nila ng mama mo na malaman yung totoo. Sa una, nakakatakot. Pero hindi mo naman maitatago ng matagal yung pagbubuntis mo. Mabuti mong gawin, sabihin mo sa tatay ng baby mo na kausapin mga magulang mo. Humingi kayo ng sorry kung nadismayan nyo man sila. Tapos, mangako kayo na itataguyod nyo yung anak nyo. Nagagawin nyo lahat kahit na mahirap magpalaki ng bata. Sana nga ganun lang kadali yun. Kaso, problema ko yung tatay ng anak ko. Nung nalaman ko kasing buntis ako, sinabi ko sa kanya. Pero tinanggi niya na siya raw ang ama. Sira ulo ba siya? Hoy, huwag ka namang sumigaw. Tingnan mo, pinagtitinginan na tayo. Sorry, hindi ko lang napigilan. Nakakainis kasi. Sira ulo yung nakabuntis sa'yo eh. Sino ba yan? Yun ba yung lalaki nakakausap mo? Oo. Jessie naman. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang basta-basta magtitiwala sa kung sino-sino. Hindi naman siya kung sino-sino. Boyfriend ko na siya. Hindi ko lang nasabi sa'yo pero sinagot ko na siya. Oh, tapos ganyan. Nung nabuntis ka na niya, biglang hindi raw siya ang ama. Oo. Ewan ko ba dun? Sinubukan ko namang ipaliwanag sa kanya na siya talaga yung tatay nitong dinadala ko. Pero sabi niya, hindi niya matatanggap yung baby namin. Ayaw pa raw niya magkaanak, kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Halika, puntaan natin siya sa bahay nila. Kaso lang di ko alam kung saan siya nakatira eh. Ano? Arnold naman! Huwag ka sabi sumigaw! Naiiyak na tuloy ako. Sorry ulit, pero nakakagigil lang kasi. Paano hindi mo alam yung bahay nila? Posible ba yun? Boyfriend mo siya? Kasi sabi niya taga-Pasig daw siya. Pero hindi ko naman alam kung saan doon. Isang beses pa lang naman kami nagkita. Tapos may nangyari na sa amin. Sa telepono ko lang binalita sa kanya na buntis ako. Bakit ka naman pumahig na may mangyari sa inyo? Mapilit kasi siya kaya nadala ako. Alam ko naman na kasalanan ko rin kasi nagtiwala ako sa kanya. Akala ko kasi mahal niya ako. Pero tama ka nga. Siraulo siya. Ngayon sinira niya yung buhay ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko, Arnold. Tulungan mo naman ako. Papa Dudut, galit na galit ako sa tatay ng anak ni Jessie nang malamang kong tinakbuhan nito ang responsibilidad sa kanyang mag-ina. Pero inis na inis din ako kay Jessie dahil hindi na siya natuto sa mga nakaraan niyang pagkabigo sa pag-ibig. Sa kabilang banda ay nanaig pa rin ang awa ko sa kaibigan ko nang umiyak na naman siya sa akin dahil sa mga nangyayari. Para siyang walang kakampi ng mga panahon na yon at ako na lamang ang matatakbuhan niya, Papa Dudut. Kaya nga pinili ko na lamang na kumalma at damayan siya. Pinayuhan ko rin siya ng mga dapat niyang gawin tulad ng pagsasabi ng kondisyon niya sa kanyang pamilya. Sa huli nakumbinsi ko rin si Jessie na magsabi sa tatay niya. Mabuti na lang dahil hindi naman nangyari yung kinakatakutan niyang negatibong pagtanggap ng pamilya niya sa pagbubuntis niya. Kaya naman nakahinga kami ng maluwag. Panatag na rin ako na meron siyang malakas na support system para ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Bago pa lang may panganak ni Jessie ang baby niya ay lagi na niyang sinasabi na kukunin niya akong ninong
Papa Dudut. Hindi na ako tumanggi pa. Naalala ko pa ang excitement ko sa pagdating ng inaanak ko, ang magiging baby ni Jessie, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, halinhinan kami ng kapatid na babae ni Jessie sa pagsama sa kanya para magpa-check up at ipa-ultrasound ng baby niya. Nung lumaki na kasi ang tiyan ni Jessie, hirap na siyang maglakad at kailangang merong umaalalay sa kanya. Kaya kung bakante naman ako ay sinasamahan ko na siya, Papa Dudut. Nagtrabaho pa rin si Jessie sa coffee shop hanggang sa sumapit ang kabuwanan niya. Pero pagkakahera na lamang ang inatupag niya doon para lang may sweldo pa rin siya. Buti na lamang at mabait yung manager namin at ang may-ari ng shop. Dahil sa pagsama-sama ko kay Jessie, sa mga check-up niya ay hindi nawala yung napagkakamalan akong tatay ng baby niya. Bagay na tinatawanan ko na lamang, Papa Dudut. Makalipas nga ang 9 na buwan, isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Simon ang isinilang. Papa Dudut, naging malapit ako ng husto sa inaanak ko at masayang masaya ako sa pagdating niya. Pero pagkalipas ng 5 buwan ay nagkaroon ng kinakasama itong si Jessie. Umalis sila sa Fairview at tumira sa Cavite. Simula noon ay nalimitahan na ang aming komunikasyon hanggang sa hindi na nga kami nag-uusap. Inisip ko na lamang na nasa mabuti silang kalagayan ng inaanak ko at sa wakas ay natagpuan na ni Jessie ang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Lumipas ang 5 taon, graduate na ako ng college at nagtatrabaho na sa isang private company sa Ortigas. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Jessie at ang inaanak ko sa kanya. Pero hindi na ako nag-initiate na makipag-usap simula noong napansin kong hindi na rin siya active sa Messenger. Hindi na rin siya nag-reply sa huling text ko noong kinukumusta ko sila ng inaanak ko. Kaya nga laking gulat ko nang isang araw ay nakita ko siya sa opisina namin, Papa Dudut. Good morning, sir. Kokolektahin ko lang po yung basura dito sa cubicle nyo. Jessie? Hala, Arnold? Ako nga. Long time no see! Dito ka na pala nagtatrabaho? Oo. Ikaw din? Oo, kakatanggap lang sa akin nung nakaraan. Tapos kakaumpisa ko lang ngayon. Maglilinis sana ako nitong office nyo kaso nagulat ako kasi may tao na agad. Ang aga mo ah. Oo, lagi akong maagang pumapasok eh. Pero mas nagulat ako kasi may naglilinis na. Yung dati kasi naming janitress, mas late pa sa pinaka-late naming kasamaan kung pumasok. Kaya siguro hiring kayo. Kumusta ka na? Okay lang naman. Ikaw, kumusta? Okay lang din. Busy lang sa work. Unang trabaho mo to mula nang graduate ka? Oo. Nakakamiss yung coffee shop na pinagtatrabahuhan natin noon. Ay teka, huwag kang magagalit pero matanong ko lang. Malaki sweldo mo rito? Okay naman. Napapractice ko yung pinag-aralan ko at masaya naman ako sa ginagawa ko. Ikaw, di ba taga Cavite ka na? Ang layo nitong Ortigas ah. Ay wala na kami sa Cavite. Lumipat na kami dyan sa Mandaluyong, sa may 9 de Pebrero. Kasama ko yung inaanak mo. Talaga? Kailan pa kayo lumipat? Nito lang, 1 buwan nang nakakalipas. Nasaan yung kinakasama mo? Sumakabilang buhay na. Seryoso? Biro lang. Nakipaghiwalay na ako. Nambubugbog yung hayop na yun. Sinasaktan niya kami ng anak ko. Kaya sabi ko ayoko na. Tinakasan ko na yung kumag na yun. Napakawalang iya ng lalaking yun. Buti na lang talaga nakaalis na kayo sa poder niya. Ay sinabi mo pa. Ewan ko ba? Ang tanga ko rin eh. Kasi pinaabot ko pa talaga ng ilang taon bago ko natauhan. Kung hindi pa kami umalis ng anak ko, naku, baka patay na kami ngayon. Grabing pananakit niya sa akin, lalo na paglasing siya o tuwing natatalo sa sabong.
Lagi niya rin akong sinasabihan ng malandi at may kinakalantaring ibang lalaki kahit siya naman tong harap-harapan ko mang babae. Minsan nga dinadala niya pa yung babae sa inuupahan namin. Pero yung mas kinagagalit ko, yung pananakit niya sa anak ko. Sana pinapulis mo. Dapat sa hayop na yun makulong. Tinatakot niya kasi ako na pag ginawa ko yun may kalalagyan daw kami ng anak ko. Pero okay na yun, nakatakas naman na kami sa kanya eh. Paano kung hanapin niya kayo? Tingin ko hindi niya na yun gagawin kasi may bago na naman siyang kinalolokohang babae. Saka may sakit yun, baka nga natuluyan na. Alam mo, tama ka talaga sa sinabi mo sa akin na mahilig akong magmadali pagdating sa pag-ibig. Kaya laging maling lalaki yung nasasamahan ko. Akala ko kasi nung una mabait yung ex ko. Pero nung nawalan siya ng trabaho at nalulung sa bisyo, lumabas yung totoong ugali. Naging mahigpit din siya sa akin. May pagkasiloso kasi kaya kulang na lang ikulong na ako sa bahay namin. Hindi niya ako pinapalabas kaya hindi rin ako nakakapagtrabaho. Hindi ko akalain na ganyan yung dinanas mo. Akala ko pa naman, nasa maayos na kayong kalagayan ng anak mo. Kasalanan ko kasi sumama agad ako sa kanya at nagtiwala. Kaya ito yun na pala ako. Karma ko na siguro to. Tapos di pa ako makauwi sa amin kasi hiyang-hiya ako sa tatay ko. Sorry pero alam mo na bang wala na mama nyo? Ay, oo. Tinext ako ng kapatid ko. Pero hindi ako nakapunta eh. Magkahalong lungkot at galit ang naramdaman ko ng mga panahong yon matapos ikwento ni Jessie ang pinagdaanan nila ng anak niya sa dati niyang kinakasama. Pero mas nanaig yung awa ko sa kanya at sa sitwasyon ng pamumuhay nila. Alam ko rin kasi na namatay na ang mama niya at hindi siya nakapunta sa burol at libing nito. Akala namin ay hindi nakarating ang balita sa kanya. Yun pala ay pinagbawalan siyang umuwi sa kanila ng magaling niyang kinakasama. Mabuti na lang talaga dahil nagkaroon na siya ng lakas ng loob na makipaghiwalay dito, Papa Dudut. Simula noon ay bumalik ang pagkakaibigan namin ni Jessie. Aminado akong na-miss ko siya ng gusto, pati na rin ang inaanak ko sa kanya. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung minsang dinala niya ang nooy 5 taong gulang niyang anak sa Foundation Day party ng aming kumpanya. Lagi ko rin itong kinukumusta at nagbibigay ako ng regalo sa bata kahit na walang okasyon. Labis naman ang pasasalamat sa akin ni Jessie dahil hindi pa rin daw nawala ang pagkakaibigan namin kahit na 5 taong kaming hindi nagkita at nag-usap, Papa Dudut. At mahal na mahal ko pa rin ang inaanak ko sa kanya. Pero kung tatanungin ninyo ako kung may feelings ako kay Jessie, walang sagot ko dahil noong mga panahong yon ay may babae na akong nagugustuhan at nililigawan. Siya si Melissa. Nakilala ko siya sa isang dating app at may sa ilang beses na rin naming paglabas para mag-date ay naging mabuti ang aming turingan. Hindi na nga lingid sa kaalaman ni Melissa ang tungkol kay Jessie at ang pagiging magkatrabaho namin. Bukod doon ay alam din niya na inaanak ko ang anak ni Jessie dahil kinagkwento ko sa kanya na tuwang-tuwa ako nung nakita ko ang batang yon. Ganda naman itong restaurant na pinagdalhan mo sa akin. Mukhang sosyal. Recommended ng office mate ko. Masarap daw pagkain dito kahit mahal. Pero baka wala akong pambayad ha. I mean, may pera naman ako rito pero baka kulangin. Dami pa naman nating in-order. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Sagot ko to. Sure ka? Sure na sure ka? Oo nga, sure na sure ako. Kung ganun, pwede pa ba akong magdagdag ng order? Ha? Akala ko yun na lahat ng order mo. Libre mo naman eh, kaya gusto ko sana magdagdag. May nakita kasi akong dessert sa menu, mukhang masarap. Gusto ko sanang tikman. Okay, sure. Pero pagdating na lang ng una nating order, since dessert naman yun. Kumuha ka rin, alam nga ako lang ang kumain. Hindi kasi ako mahilig sa dessert. Naku, dapat subukan mo pa rin. Kasi ngayon lang naman tayo nakapunta rito. Kaya dapat orderin mo na yung mga bestseller nila. Okay, pero ano bang meron sa mga dessert?
Marami. Plano kong orderin tong triple chocolate cake. Ikaw, subukan mo tong tiramisu tapos patikim ako ha. Sige. Naku, excited na ako. Nasa na nga pala tayo sa pinag-uusapan natin? Dun sa dinala ni Jessie yung anak niya sa foundation day ng company niyo? Oo, ang laki na nga nung inaanak ko. Sobrang bibo at gwapo. Nung huling beses kasi na nakita ko yun nasa 5 buwan pa lang. Tapos ngayon 5 taon na. Grabe, bilis ng panahon. Alam mo, nagsiselos na tuloy ako. Nagsiselos ka saan? Diyan kina Jessie, tsaka sa anak niya. Bakit ka naman magsiselos sa kanila? Kasi ang saya-saya mo pag kinikwento sila. Nagniningning pa nga yung mga mata mo. Ano bang sinasabi mo? Normal na masaya ako kasi matagal na simula nang huli kaming nagkita ni Jessie. Namiss mo siya? Ano? Sagutin mo na lang. Namiss mo siya? Oo, pero… Ay naku, naiinis na ako. Melissa naman, hindi mo kailangang mainis kasi kaibigan ko lang si Jessie. Sus, diyan naman nagsisimula lahat sa kaibigan. Tapos malalaman ko na lang na nagkakamabutihan na kayo. Hindi mangyayari yun dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw nga ang nililigawan ko, di ba? Oo, pero paano kung ma-develop ka dyan kay Jessie? Hindi mo pwedeng sabihin hindi kasi magkatrabaho kayo at araw-araw kayo nagkikita. Tapos tuwang-tuwa ka pa sa anak niya. Pag nangyari yun, paano na lang ako? Ay, ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi mangyayari yun? Wala akong feelings kay Jessie. Kung meron, sana noon pa lang niligawan ko na siya, di ba? Tagal-tagal na naming magkaibigan. Pero di sumagi sa isip ko na magkagusto sa kanya. Sa bagay, may punto ka nga ron. Kaya huwag ka nang mag-alala. Wala kang kaagaw sa akin. Kasi ikaw lang ang mahal ko. Sige, naniniwala na ako. Pero magre-request sana ako. Ano yun? Huwag ka masyadong lapit ng lapit sa Jessie na yun. Kasi kung ikaw walang feeling sa kanya, paano kung siya meron na pala? Mamaya nagkakagusto na siya sa'yo tapos agawin ka pa niya sa akin. Ako, hindi ko yun mapapayagan. Lagot talaga siya sa akin. Melissa naman, seryoso ba yan? Akala mo sa akin nagbibiro? Malamang seryoso yan. Papa Dudut, akala ko ay masaya si Melissa sa pagkikita ulit namin ni Jessie at sa pagiging malapit ko sa inaanak ko, pero nagkamali pala ako. Ayoko naman na patuloy na magkalamat ang namumuo naming relasyon. Kaya ako na mismo ang naglimita ng interactions ko kay Jessie. Sinabi ko rin kasi sa kanya ang rason at naiintindihan naman niya. Ayaw din daw niyang masira ang relasyon namin ni Melissa, pero hindi ibig sabihin ay doon na mapuputol ang aming pagkakaibigan. Hindi nga nagtagal ay naging kami ni Melissa at pagkalipas lang ng 5 buwan ay nag-decide na kaming mag-live-in. Kaya lang ay naramdaman kong bantay sarado niya ako. At mas naging vocal siya na ayaw niya akong makipaglapit kay Jessie at sa anak nito. At dahil mahal ko siya ay sinunod ko ang gusto niyang mangyari kahit na nalulungkot ako. Kaya lang minsan ay sumosobra na si Melissa dahil kahit na wala naman akong ginagawang masama ay pinagbibintangan niya akong nakikipag-ugnayan pa kay Jessie. Na may feelings ako sa kaibigan ko at nagtataksil sa kanya. Dumating yung punto na mas lamang na yung stress kaysa happiness sa relasyon naming dalawa ni Melissa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko ay nasasakal ako sa relasyon namin ni Melissa. Pero inunawa ko pa rin ang pinanggagalingan niya. Ginawa ko rin ang lahat para patunayan sa kanya na siya lang ang mahal ko at wala nang iba pa. Umabot pa nga sa punto na para hindi na kami magtalo ay hindi na niya ako takutin na hihiwalayan ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuhan namin ni Jessie para lamang mapalayo sa kanya. Mabuti na lang dahil nakahanap naman ako ng panibagong mapapasukan sa Cubao at simula noon ay hindi na rin kami masyadong nag-aaway ni Melissa. Kaya lang nalaman ko na si Melissa pala ang nagloloko sa aming dalawa dahil meron siyang kinakausap na ibang lalaki. Kunwari lang siya na nagsiselos sa amin ni Jessie para isipin kong mahal na mahal niya ako
at tapat siya sa akin. Galit na galit ako sa kanya pero nagmakaawa siyang patawarin ko. Sa huli na naig ang pagmamahal ko kay Melissa, kaya naman pinatawad ko siya, Papa Dudut. Inopen din niya sa akin na hindi naman talaga siya galit kay Jessie at sa anak nito at walang kaso kung makipaglapit ulit ako sa bata. Kaya nga simula noon ay kinukumusta ko na ulit ang inaanak ko pero Papa Dudut pagkalipas lang ng isang buwan. Bumalik na naman ang dating ugali ni Melissa kung saan ay pinagseselosan na naman niya itong si Jessie. Melissa, anong gagawin mo dyan? Kanino itong mga regalo na to? Ano? Huwag mo kung ano-anuhin. Kanino sabi itong mga regalo? Sa inaanak ko yan. Itong isa kay Jessie Tono. Oo, sa kanya nga. Gamit lang yan sa bahay. Birthday niya kasi nung nakaraang linggo. Tapos laruan naman para sa anak niya. Narinig ko lang kasi na gusto ng bata. Wala akong pakialam. Bigay ka ng bigay ng regalo sa mag-inang yun. Nakakairita na ha? Ano bang problema mo? Inaanak ko naman yun sa kakaibigan ko si Jessie. Birthday din niya nung nakaraan. Masama bang regaluhan siya? Oo, masama. Siguro, iniisip mo na naman na may feelings ako kay Jessie, no? At bakit? Masama bang isipin ko yun? Lalo na ngayon na nagkakausap ulit kayo? Nagkakausap kami, pero hindi naman madalas. Kinukumusta ko lang yung inaanak ko. Yun lang yun. Maniwala sa'yo. Baka niloloko mo na ako ha? Ayusin mo lang talaga. Hindi ako ang manluloko sa ating dalawa rito. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? I'm sorry, okay? Anong sorry ka dyan? Akala ko ba napatawad mo na ako sa ginawa ko sa'yo? Bakit ngayon inuungkat mo pa yung nakaraan? Masisisi mo ba ako kung hanggang ngayon di pa rin mawala sa akin yung ginawa mo? Baka nakakalimutan mo. Niloko mo ko. Oo, pinatawad na kita. Kasi mahal kita. Pero wag mo naman akong madalaing mag-move on sa kasalanan mo. Tapos ngayon, pinapalabas mo na naman na niloloko kita. Alam mong hindi ko yan magagawa sa'yo. Bakit kasi puro ka na lang Jessie? Pesting Jessie na yan. Bakit pa kasi siya bumalik sa buhay mo at kasama pa talaga yung anak niya? Sana hindi na lang sila nakaalis dun sa poder ng dati niyang kinakasama para hindi na kayo nagkita ulit. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Masamang tao yung dating kinakasama ni Jessie. Tapos gusto mong sana di na lang sila nakaalis doon ng inaanak ko? Kasi inaagaw ka niya sa akin, lalo na yung inaanak mo. Walang nangaagaw sa akin, Melissa. Imahinasyon mo lang yan. Alam mo, sumusobra ka na Hindi na ako natutuwa sa'yo at sa mga pinagsasabi mong yan. Di ka naman ganyan dati Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta ang gusto ko, layuan mo yung mag-inang yan. Nilayuan ko na sila para sa'yo. Pero sabi mo, ayos lang na kumustahin ko yung inaanak ko. Tapos biglang ganyan? Nasisiraan ka na yata ng ulo. Siraulo na kung siraulo. Basta gusto ko, layuan mo sila. Itong mga regalo na to dapat hindi na makarating sa kanila Anong gagawin mo sa mga yan? Ano pa nga ba? Di sisirain ko. Melissa, tigilan mo yan. Ikaw ang tumigil. Yan. Dapat sa mga to inaapakan para madurog at hindi na mapakinabangan. Papa Dudut, para sa akin ay hindi na makatwiran si Melissa dahil sa kanya naman mismo galing ang permiso na makipag-communicate ulit ako sa inaanak ko at kay Jessie. Tapos malalaman ko na may tinatago pala siyang hinanakit sa mag-ina. Hindi na yon tama dahil wala ba siyang konsensya. Paano niya nagawang magsalita ng ganon samantalang wala naman silang ginagawang masama sa kanya, Papa Dudut? Para sa akin ay hindi yon patas. Lalo na hindi rin naman madali ang pinagdadaanan ni na Jessie. Hindi nga nagtagal ay nagkaayos din naman kami ni Melissa pero naramdaman kong tumamlay na ang relasyon namin. Sa totoo lang ay parang hindi naman kami naging okay simula nang nalaman kong may iba siyang naging lalaki. At nung mahuli ko ulit na nakikipag-usap siya rito ay hindi na ako nagdalawang isip na makipaghiwalay na sa kanya. Pero bago umalis sa apartment ko si Melissa, ininsulto niya ako at sinabihan
na nagawa lang niya yon kasi cheater daw ako. Alam ko sa sarili kong wala akong ginagawang mali at masama sa relasyon namin, pero hindi ko pa rin mapigilang sisihin ang sarili ko kung bakit hindi tumagal ang pagsasama namin. Buti na lang at to the rescue ang kaibigan kong si Jessie para ako naman ang damayan at payuhan niya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Naalala mo dati, ako yung pinapayuhan at dinadamayan mo kasi broken hearted ako. Ngayon, nagkapalit na tayo ng sitwasyon. Kaya nga eh. Buti na lang nandyan ka. Kasi wala naman akong mga kaibigan bukod sa'yo. Maliit na bagay lang naman to. Pero nalulungkot talaga ako sa nangyari sa inyo ni Melissa. Akala ko kasi okay na nung hindi na tayo masyadong nag-uusap. Akala ko rin. Pero matagal na pala talagang sira ang relasyon namin. Simula pa lang nung unang beses siyang nagloko. Naiintindihan ko naman siya kung bakit galit siya sa amin ng anak ko. Gusto lang niyang protektahan yung relasyon ninyo. Pero mali pa rin yung nagloko siya tapos ibalik niya sa iyo yung ginawa niya. Wala ka namang kasalanan dito. Kaya wag mong isipin yan. Siya nga yung may kasalanan sa inyo kasi pinag-isipan ka niya ng masama, pati na rin yung anak mo. Saka sinunod ko naman yung gusto niya. Nag-resign ako sa pinagtatrabahuan natin at nilimitahan ko yung pakikipag-usap sa'yo. Siyempre, mahal ko siya at gusto kong bigyan siya ng assurance sa relasyon namin. Pero siya naman pala tong may iba. Pasalamat nga siya, pinatawad mo pa siya at binigyan ng second chance. Napatunayan ko tuloy na iba talaga magmahal ang isang Arnold. Ikaw din naman. Hindi lang isa o dalawang beses mo pinatawad yung mga lalaking nakarelasyon mo. Kahit na nung una pa lang, sinabihan na kita na makipaghiwalay na. Nasanay na lang ako at hinayaan ka kasi pag napagod ka, ikaw na lang din kusang bibitaw. Oo, ganyan nga yung nangyari dun sa dati kong kinakasama. Napagod na lang ako't natakot para sa kaligtasan namin ng anak ko. Pero gagarin kasi ako. Masyadong bigay todo pagdating sa pag-ibig. Akala mo mauubusan ng lalaki. Kaya kahit sino na lang papatulan ko. Kahit na hindi ko pa lubusang nakikilala. Ayan tuloy, laging broken hearted ang lola mo. Buti na lang talaga nakilala kita. May karamay ako tagapakinig sa drama ng buhay ko. Baka yan talaga papel ko sa buhay mo. Yung maging tagapakinig mo. Ay, alam mo, makaka-move on ka rin. Sa una masakit. Alam ko yan kasi pinagdaanan ko. Pero makakausad ka rin. Tapos di mo na mararamdaman yung sakit na yan. Pwede kang maghanap ng panibagong babaeng mamahalin mo. Makakatulong yun. Pero wag mo kong gagayahin na kung sino-sino na lang. Dapat kilalanin mo para siya na talaga yung the one para sa'yo. Naks naman. Salamat sa payo mo. Ayoko lang makita kang nasasaktan at nalulungkot ng ganyan kasi hindi mo yun deserve. Ang bait-bait mong tao at grabe magmahal. Kaya naman sana makakilala ka na ng babaeng mabait din at mamahalin ka ng totoo. Yung di ka lolokohin katulad ng ginawa sa'yo nung Melissa na yun. Sa ngayon, di mo na maghahanap. Pero di ko naman isasara puso ko. Bahala na. Welcome sa pagiging single! Ay, talaga naman. May pag-welcome pa. Pero thank you. Enjoyin mo yan! Hala, ayos ka lang ba? Oo, nangati lang yung lalamunan ko. Sorry. Oh, ito tubig. Inom ka muna. Salamat. Hindi na ako naniniwala na ayos ka lang. Ang sama ng tunog ng ubo mo. Wala to. Huwag kang mag-alala. Mabuti pa kumain na tayo. Gutom na yung dinosaur sa tiyan ko. Papadudot ang simpleng ubo na yon ni Jessie ay lumala at nauwi sa pulmonya. Bagay na matagal na pala niyang iniinda. Nalaman ko na lamang yon nang isang araw ay tumawag sa akin ang may-ari ng inuupahan nilang apartment habang natataranta. Kasabay noon ay binalita niya sa akin na sinugod nila si Jessie sa ospital dahil ilang araw na pala itong nilalagnat
pero hindi nagsasabi sa kanila. Kabado ako pagpunta sa ospital na kinakaroonan niya pero hindi ko akalain na maaabutan ko siyang nire-revive, Papa Dudut. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Pumanaw si Jessie ng araw na yon at wala akong nagawa para iligtas ang kaibigan ko. Naisip ko na mga oras na yon na kung mas naging mausisa lang sana ako sa sakit niya at pinilit siyang magpatingin sa doktor ay baka naagapan pa namin. Hindi na sana yon lumala pa at di sana ay hindi siya nawala. Iyak ako ng iyak kasi iniwan na ako ni Jessie. Iniwan na ako ng kaibigan ko. Pero ang mas kinakalungkot ko ay naulila niya ang anak niya. Hindi ko na po idedetalye ang mga sumunod na nangyari pero ako ang naging punong abala. Sa pagpapaalam na nangyari sa pamilya niya, pag-aasikaso ng burol hanggang sa maihatid namin si Jessie sa huling hantungan. Ang sakit-sakit lalo na hindi ko naipagtapat kay Jessie na may nararamdaman ako sa kanya. Sana pala ay mas maaga kong na-realize para nasabi ko kaagad sa kanya ang lahat. Bagaman hindi ako sigurado kung magugustuhan niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Gusto ko pa rin sanang sumugal. Pero hindi pa nagsisimula ang laban ay talo na ako. Sa kasalukuyan ay ako na ang tumatayong guardian ng inaanak ko matapos naming magkasundo ng tatay ni Jessie na ampunin ko na ang bata. Pumayag naman sila basta dadalaw pa rin daw kami sa kanila para makilala sila ng bata. Pinapangako ko kay Jessie noon na alagaan at mamahalin ko ang anak niya. Hindi lang bilang isang ninong kundi bilang isang ama. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-air ang istorya ng buhay ko at sana kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arnold. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.